Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay pagkwentuhan po natin itong si Kuya Bong. Ano-ano na nga ba yung nakita natin pagbabago dito kay Kuya Bong? Sa loob ng mahigit 2 taon ito dito kay Laka Business o dito sa Ka-Business Family. Kung dati-rate ay nakilala natin itong si Kuya Bong sa pagiging pasaway na napakalaki na naging sakripisyo dito nila Ka-Business para may ayos lang ito si Kuya Bong. Nariyan yung hanapin siya ng halos hanggang madaling araw pag siya'y ilang araw nang hindi pumapasok o pumupunta dito kay Laka Business. Kumbaga sa madaling salita ay napakahabang pasensya at napakalawak na pangunawa ang inilaan nila Ka-Business dito kay Kuya Bong. At kahit tayong mga viewers, pag narinig natin yung pangalang Kuya Bong, isa lang ang pumapasok agad sa ating mga utak. Pasaway. Matigas ang ulo. Yan agad yung pumapasok sa ating utak. At marami na rin mga viewers ang nagsabi kay Ka-Business na bitawan na ito si Kuya Bong dahil hindi na nga daw ito magbabago. Pero syempre marami pa rin yung nagmamahal kay Kuya Bong. Marami pa rin yung nagsasabi kay Laka Business na pagtiyagaan pa si Kuya Bong. At may mga viewers din na binabash na ito si Ka-Business dahil nga doon sa ginagawa niyang pag-unawa dito kay Kuya Bong. Pero sa kabila ng lahat ng dinanas na pambabash nito si Ka-Business nang dahil dito kay Kuya Bong, ay hindi pa rin niya binitawan ito si Kuya Bong. Hindi pa rin niya sinukuhan ito si Kuya Bong. Dahil naniniwala itong si Ka-Business na balang araw ay magbabago din ito si Kuya Bong. Ni minsan ay hindi nawala ng pag-asa itong si Ka-Business na balang araw ay magbabago din itong si Kuya Bong. At sa tingin ko ay dumating na yung matagal nang hinihintay ni Ka-Business na pagbabago nitong si Kuya Bong. Sabi ko nga doon sa nakaraang ko reaction ay marami tayong first time na nakita dito kay Kuya Bong. Katulad na lang halimbawa yung pagpasok niya ng tuloy-tuloy na 1 buwang walang absent. First time yung nangyari sa looban ng mahigit 2 taon na itong si Kuya Bong ay narito sa Ka-Business Family. Tapos ito nga pong pagsama niya sa tour. First time din niyang kusang loob na sumama sa tour.
ng ganito kalayo. Dati-rate, pag may mga ganitong tour sila ka-business, nawawala na lang bigla yan si Kuya Bong. Kahit hanapin niya nila ka-business, hindi yan sumasama. Ayaw talaga niyang sumama sa mga ganitong lakad. Pero dito sa tour na ito, ay kusang loob na sumama ito si Kuya Bong. At nakita din natin na excited pa nga siya dun sa pagsama niya sa tour. Dahil bago yung tour, ay nagpasama siya dito kay Papa Dins na mamili ng damit na gagamitin niya sa tour na ito. Isa yan sa first time dito kay Kuya Bong. Tapos ito nga, nung mag-live sila at nagpaligsahan sila sa pagsayaw, sa kauna-unahang pagkakataon ay napasayaw itong si Kuya Bong ng solo perform. Bagamat nakikita natin na nahihiya pa rin itong si Kuya Bong na sumayaw mag-isa, pero sinikap niyang matapos yung kanyang performance. Kumbaga, nakikita na natin yung tuloy-tuloy at magandang pakikipagpartisipasyon nitong si Kuya Bong sa ka-business team o sa buong ka-business team. Kaya naman kahit hindi ganun kaganda yung naging pagsayaw dito ni Kuya Bong, ay isa siya doon sa pinili ni ka-business na manalo dito sa dance contest na ito. Kumbaga dalawa sila ni Kuya Lito na nanalo dito. At para sa akin, ay tama lang na si Kuya Bong yung isa sa napiling manalo. Dahil nga napakapambihirang pagkakataon yan na napasayaw nila si Kuya Bong ng solo perform. Tapos ito pa mga ka-business mga kapapi, ang isang ikinatuwa ko din dito kay Kuya Bong. Dito nga po sa isang vlog ni Papa Dins, dito sa lugar nila Bay Papaya, na kung saan ay naglalakad sila pa uwi, papunta doon sa kanilang bahay na tinutuluyan, ay nadaanan nila itong si Kuya Bong na may mga kakwentuhan taga rito sa lugar nila Bay Papaya. At nagulat nga dito si Papa Dins na itong si Kuya Bong pala ay marami ng kaibigan dito sa lugar na ito. At ang sabi ni Kuya Bong ay mas maigi na daw yung ganong nakikisama para marami nga daw po siyang kaibigan kahit saan lugar siya pumunta. Kaya dito mo talaga makikita kung gaano kabuting tao itong si Kuya Bong eh. Kasi kita mo naman, marunong siyang makihalubilo sa tao. Marunong siyang makipag kapwa-tao. Kaya sabi nga ni Papa Dins dito ano ba meron dito kay Kuya Bong? Na kahit nga saan pumunta, ay talagang lapitin siya ng tao. O madali siya maging kagaanan ng loob ng sino man tao. Kaya hindi din naman talaga nakakapagtaka na maraming mga viewers na nagmamahal dito kay Kuya Bong. Na sa kabilangan ng pagiging pasaway niya dati, ay ang mas nakikita kasi natin dito ay yung mabuting kalooban nitong si Kuya Bong. Yung mabuting pagkatao nitong si Kuya Bong. At hindi lang yan mga ka-business mga kapapi. Isisingit ko lang itong ginawang pag-aayos nito si ka-business dito sa naging problema na naman ito si Ate Vera at Kuya Lito. Na kung saan ay kinatuwang niya dito si Kuya Bong sa pag-aayos dito sa dalawang ito. At nakita naman natin na kahit pa paano ay pumapayo na rin itong si Kuya Bong dito kay Kuya Lito at Ate Vera. Sabi nga niya, ayusin nyo na yan. Huwag nyo nang hayaang lumaki pa o mas lumala pa. Bagamat nakita natin na maraming joke dito si Kuya Bong, pero sinikap niya na makapagpayo din dito sa dalawang mag-asawang ito. At ang isa pa nakakatuwa dito kay Kuya Bong, pag siya'y nagpapayo na ganito, ay hindi nawawala sa kanya yung pagpapaalala sa pinapayuhan niya na nandyan ang ating Panginoon. Kumbaga, malimit na niyang bukang bibig ang ating Panginoon. At ito yung isa sa pinakamagandang nakita ko na naging paghuhubog nitong si ka-business dito kay Kuya Bong. Ang inilapit niya itong si Kuya Bong sa ating Panginoon. At ngayong utay-utay na nakikilala ni Kuya Bong ang ating Panginoon, ay nagiging gabay niya na ito para sa kanyang tuloy-tuloy na pagbabago.
Sana nga lang, sana nga lang ay itong nakikita nating ito kay Kuya Bong ay maging tuloy-tuloy na rin. Sana nga ay dumating yung araw na talagang masasabi na nating itong si Kuya Bong ay tuluyan ng nagbago. Dahil sa ngayon, syempre, hindi pa rin natin masabi na baka isang araw, pag nagkaroon na naman ng malaking problema yan, ay bumalik na naman sa dati. Pero sabi ko nga, ang nakikita ko sa ngayon kay Kuya Bong ay yung malaki na niyang pinagbago. At napakagandang development na ito para dito kay Kuya Bong. At isang malaking tagumpay naman ito para dito kay Ka-Business o sa buong Ka-Business family at buong Ka-Business team. Dahil para sa akin ay hindi na sayang yung mga naging sakripisyo nila nung panahon na itong si Kuya Bong ay sobra pang pasaway. Kaya congratulations Ka-Business. Ngayon pa lang ay masasabi ko na malaki na yung naging tagumpay mo dito sa paggabay mo kay Kuya Bong. Paano, hanggang dito na lang muna ulit po, at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po do sa patuloy pong sumusuporta at sa walang sawa pong nanonood sa aking mga ina-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa munti kong channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga ina-upload na video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga na-upload na video. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shout out po sa inyo ma'am, at maraming salamat din po do sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga na-upload na video. At shout out din po dito kay Jewel Channel. Shout out po sa inyo sir. At ganon din po dito sa mga kasamahan ko reactor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, at Alminda Mix Vlog. Shout out po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.